Guys, good morning! Ngayon ay Webes. Time check 7:58. Pupunta tayo ng Makati ngayon dahil meron tayong job interview. Although kumikita tayo sa freelancing, gusto ko pa rin subukan kung magkano yung offer. Kasi yung company na to, guys, yun yung brand ng sasakyan na ginagawa talaga natin, Volvo. So in-invite nila tayo for job interview, kaya puntahan natin. Siguro aabot naman ako dun 9 o'clock daw Isang oras lang naman. Kanina tinignan ko kanina sa Google Map, 1 hour. Ang layo from Novaliches to Makati, Itong pag-apply ko, tatry ko lang to kung papasa tayo. Pero yung experience natin nasa nagsimula akong talaga nag-start ako magmekaniko 2012 after ng graduation. And then pagtrabaho ako sa isang European shop specialized for Volvo. Tapos nag-abroad ako kasi gusto ko matry mag-abroad. Nag-Qatar ako for I think 4 years. At dahil sa pandemic, ayan, nakapauwi tayo sa Pilipinas. And then namasukan ulit ako sa Pasig. Siguro mahigit 1 taon. Tapos way back 2023 nag-resign ako May, kasi nag-start ako mag-freelance. Hanggang ngayon freelance tayo. Sa freelancing kumikita naman, okay naman ang kitaan, hindi naman tayo nagugutom. Kailangan mo lang talagang kumayod, magsipag, tsaka ang pinaka-importante pag freelancing ka, yung marketing mo. Kailangan pufokusan mo talaga yung marketing. Ngayon na na tayo, online na lahat ngayon. So lahat ng businesses meron ng online inquiries, mga ganon. Kasama na dun yung market. Marami ng market sa online. Tapos ito nga, tinawagan tayo ng agency kung pwede daw try natin subukan lang daw natin kung magugustuhan natin. No worries naman daw Kaya gusto ko rin subukan. Gusto ko rin mag-try. Wala namang mawawala di ba? Magpapa-interview lang naman tayo Kung magustuhan tayo, di depende na lang siguro. Tsaka kung magustuhan ko rin yung offer, depende na lang din. May realization din kasi ako sa buhay. Kasi mag 1 year na ako na freelancer online business, online selling, tapos online appointment ng car repairs. Kumikita talaga.
Ang realization ko, sabi kasi nila, walang yumayaman sa pagtatrabaho lang. Pero may umaangat sa pamamagitan ng pagninegosyo. At saka kung may opportunity ka daw na magnegosyo, magnegosyo ka na. Kaya na-realize ko sa panahon ngayon, nandun na tayo eh, 'di ba? May mga kliyente na tayo, may network na tayo. Kumbaga, on the process na tayo, nakapagsimula na tayo. Kaya, syempre, nanghihinayang din akong i-give up. Sa pag-abroad nga eh. Yung pinsan ko, lagi akong inanon, tara, apply tayo abroad, Australia, sabi niya. Pero tayo, hindi pa rin tayo, masyadong 100% na convinced na mag-apply abroad. Parang kasi nag-i-enjoy ako dito sa Pilipinas. Kahit sabihin na natin na maliit ang kita kung ikukumpara, syempre. Pero nag-i-enjoy kasi ako ngayon sa ginagawa ko eh. Nung nagtatrabaho talaga ako na mekaniko, full-time automotive mechanic technician. Stress, grabing stress. Araw-araw nakarap ka sa sasakyan na sira, dadiagnose mo. Stress. Ngayon kasi hindi araw-araw ako nakarap sa hindi araw-araw nakarap ako sa sasakyan na sira. Although may mga time na ganun eh, pero most of the time siya, in balance pala kasi tutok din tayo sa laptop, sa online. Tapos saka lang tayo nakaharap sa makina, sakyan na sira kapag may kliyente tayo. Simula na ng traffic. Grabe. Dito pa lang 8:06, nasa Aurora Cubao tayo. Pag mamamasukan ako, araw-araw ganito. Traffic, bugbog sa traffic. Tapos pagka uuwi ka, ganito ulit. Ay nako po. Di ka pa kasya dyan, kami muna. Ready na ba ako sa ganitong scenario, araw-araw? Isang oras at kalahati talaga. Ayala na tayo guys. MG. Saan na ba yun? Volvo. Lapit na tayo guys eh. Nissan. Chevrolet. Hyundai. Toyota.
Asan na? Hindi natin nakita. DPI. Nandun na yun. Lumagpas na tayo. Teka lang. U-turn tayo. Teka lang. U-turn tayo. Lumagpas tayo. Di ko nakita ah. Lumagpas tayo. Di natin nakita ang Volvo. Asan na ba? Porsche. Dito yung banda eh. Toyota. Hyundai. Di ko nakita. Di ko napansin yung Volvo. Nissan Chevrolet. Nissan Chevrolet. Malit lang yun eh. MG, ayun. No. Ito yung Volvo. Time check. 8:47. Sir, good morning. Sir, nandito na ako eh. Tinatanong ng guard eh kung sino daw yung kausap ko eh. Opo. Opo. Ah, sige sir. Okay sir, okay sir. Opo, opo. Salamat. At dito nga, sinimulan ko na yung written test na binigay ng HR. Medyo mahirap siya. Sa question nga na to ay hindi ko alam yung sagot. Kaya kung alam nyo, pa-comment down below na lang. After ng written test ay pinaproceed ako sa ibang room para i-perform yung trade test. Shoutout nga pala kay Sir Richard Natividad, no? Siya yung siya yung nag-trade test sa atin. Hindi na niya tayo kilala kasi tagal na nun eh, 2012. Pero siya, nakilala ko pa rin siya eh. So ayun, pauwi na tayo guys. Nandito tayo sa Volvo, Makati. Hindi pa binigay sa akin yung yung result eh. Kung pumasa tayo. Sabi naman ng HR, magmi-meeting daw muna sila. I-endorse ako ni Sir Richard sa sa head yata ng Volvo. Kasi nilagay ko rin dun yung desired na salary. Kaya update daw nila tayo pagka na-approve. Medyo mataas din kasi nilagay ko ron eh. Kasi syempre matagal na rin tayong yung experience natin. Malawak na yung natin, nalalaman natin. Pero aminado naman tayo na kahit matagal na tayong mekaniko,
aminado naman ako na marami pa akong hindi alam. Lalo na pagdating sa Volvo, sa mga bagong unit ngayon. Sa akin naman, hindi naman big deal kung hindi ako tanggapin. Okay lang naman sa akin Kasi kumikita naman tayo, may pinagkakakitaan naman tayo. Kumbaga, it's an experience lang sa akin, di ba? Pero kung matanggap tayo, yun, di ba? Tapos ma-approve yung salary na desire natin, pag ibigay yun, bakit hindi? Sana magustuhan nyo ang video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At follow na rin sa aking Facebook page, Lakwatchero Moray. Thank you for watching and see you on my next video.